Ayun. So, good evening sa inyo guys. Ngayon po ay Friday ulit, June 5, 2026. So, sinusubukan pa rin bumalik ng PSE Index dito sa bandang taas. Pero mahina pa rin siya. Dow G pa rin yung kandila natin. So, sustain pa rin niya yung pagka-downtrend ng direksyon ng markets natin. So, meron ulit tayong net foreign sell. Hindi naman ganun kalaki. Pero dire-diretso kasi 102.13 million na net foreign sell sa market natin. Pero nag-up yung index ng 0.45%. Gawa yata to ni ACN kasi pinitig nung closing. Nag-up siya ng more than 11% naman. Okay? So nag-close tayo ng 5,938.38 at wala pa rin akong makita na galawan masyado ng mga big caps sa market natin. Okay? So anyway, basahin na lang natin kung ano nangyari dito sa mga movers at saka losers sa market natin. So sa global market, kagabi okay naman yung galawan ng US market. Europe stocks okay siya ngayon. And then mix ulit yung galawan ng bandang Asia. So parang kahapon din siya. And then yung cryptocurrencies natin, mahina pa rin hanggang ngayon bumabagsak pa rin yung mga alaga natin na cryptocurrency. So, sobrang hina ng kanilang galawan for today's trading natin. Okay? So, nauna sa lista natin si ASN kasi may pagpitik pa ng close to eh. Pero packet na siya nung umaga. So, nag-close siya ng 11.29%. Hindi ko nakita yung ano niya, net form buy. Tapos next, si Bank of Commerce, nag-bounce din siya ng 7.4%. So 84K net foreign sale. Aboitiz Equity Ventures, ito medyo maganda yung ano niya. Malilit yung galaw niya pero consistent. So nag-up siya ng 3.86% and then meron siyang 26.72 million net foreign buy. CNPF bounce din. Ilang araw na itong pabagsak. So bounce na siya. 3.04%. Meron siyang 9.7 million net foreign buy. Tapos si Double Dragon, market pa rin, 2.76%. Meron siya 1.68 million net foreign buy and then kumuha tayo ng isa sa bumagsak. Ngayon, si ABS-CBN, nag-drop siya ng 11.54%. So ito naman yung malakas yung drop sa mga galawan natin. Okay? So yun lang po yung mapag-usapan natin. As usual, yung ating disclaimer ulit sa mga bago sa channel natin. As usual, yung review natin is for education purposes lang po yan. So huwag mong gagawin dito as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po on ng stocks yung gusto mong bilhin. And as usual, follow mo na lang po ako dito sa ating Palabra Trader na YouTube channel para updated ka lagi sa reviews natin or kung gusto mo join ka dito sa trading group naman natin. Okay? So yung mga nakasubscribe, as usual, maraming salamat po doon sa mga usual na viewers natin, company reviews, mga sample trades sa market. Ayan. So aral na lang ulit tayo kasi weekends na naman. Tapos next week may holiday, di ba? Tapos basic indicators, technical analysis, check mo na lang. Fundamentals, mga risk management, and then basic learnings, PSE, stock market studies naman. Okay? And then follow mo lang din po ako dito sa ating Palaboy Trader. Crypto ko to para sa mga play to earn games, cryptocurrency related na vlogs natin. Social media, Facebook account na Palaboy Trader. Follow mo lang po ako dyan. Or dito sa Facebook page. Okay, tamlay yung mga viewers natin. Tapos sa Twitter, ano ba yung mga balita natin for today? Konti lang din yung na-repost ko na mga balita sa market. So laglag pa rin pala yung mining stocks. Sobrang hina na mining stocks natin. So negative 1.1%. Ang winner natin is Industrial 0.68 at saka si Finance. Finance lang yung nabubuhay ngayon, 0.49%. So, bad ulit yung labas ng foreigners, 103 million net foreign sell. Kailan kaya babalik yung mga foreigners natin? Siguro pag naayos na yung mga issues sa Senado. Okay, so foreign funds sold, BDO, China Bank, East West, AP Meralco, Manila Water, Maynilad, tapos si DNL, Emperador, FB,
GSMI, AGI, DFC, JT Cap, Ali, Aritz, Crete, Globe, Cebu, Bloom, AT, FNI, Nickel, OGP at saka CPX. Ito naman yung mga binili, AUB, BPI, PNB, ACEN, SCP, CNPF, Mega Wide, tapos si ABG, AC, Double Dragon, MRC, RCR, tapos si Dito Hotel, Converge, ICT Mac Web, Pure Gold, Robison's Retail, Wilcon, at saka si APX naman. Okay? So, nickel, drop siya ngayon. The Renewable Energy Unit of Nickel and Aqua Power Philippines have partnered to develop up to 5,000 megawatt of power generation capacity. Okay, good news. Plus, drop, strengthen is digital entertainment business through strategic partnership. Okay, wala pa rin namang galaw. Tapos si Ali, resume is share buyback. Ayan, kaya pala nagberde siya. So, sarili niya, binibili niya yung kanyang mga shares. Ayala Land, buyback, kicks back to G, into GIR as shares fall below 14 pesos. Ang baba na nito si Ayala Land natin. ASEAN said on Friday that each subsidiary, baka ito yung news niya, have secured 2.925 billion project from the Bank of Philippine Islands. Ayan, nagkaroon siya ng capital. Security Bank, AC Health Units Interfinancing Drive. Tapos, Lower Maynila charges for third quarter. Si ACE and subsidiaries project financing worth 2.93 billion. Yan din yun. Share buyback, OPM Fruit, San Miguel AGI. Tapos inflation natin is, ano ba? Mas mababa. Mataas siya sa May, ano ba to? Alam ko bumaba siya from 7 to 6.8%. Tama. Okay? Plus, may mga news yan pero hindi pinapansin. Top line Business Development Corporation revised SEC approval for its preferred shares to secured contract with MB Gias. RCR is strengthening its status as benchmark stock in the Philippines. Maynila, lower rates siya din. Ayala Land. Tapos yung news sa market, global market natin. Ano to? Trump says progress made in Lebanon as deadly Israeli attacks continue. Ayan. So hindi na pinapansin ng market natin yung yung galawan sa US. Okay? So patalastas po ulit, yung mga gusto ng guide sa trading sa market, sali lang po kayo dito sa Patreon channel po natin. So double check na lang po yung mga nakalagay naman dyan. Okay? So punta tayo dito sa galawan sa index. Ano ba nangyari sa market natin? Ayaw pa rin talagang umakyat. So, downtrend pa rin yung channel natin. So, talaga nauntog siya. Ayan. Wala kasing foreign buying pa. Okay, so ganun pa rin. Hindi nagbabago yung pagka-downtrend ng market natin. Tapos yung RSI levels natin, nandiyan pa rin naman sa bandang ilalim. Ayan, kahit na umakyat siya ng konting yan. So, mahina. Very bearish yung Tagal na natin simula pa yan March, no? March, April, May, June. So halos isang quarter na yung downtrend market. So nag-close 5,938 and then 102.30 million net foreign sell. Kailan kayo babalik itong mga foreigners natin? Okay, so tingin na lang tayo sa mga winners. Nauna si ASEN. Ayan, laki ng kandila ni ASEN. So 11.29% followed by Bank of Commerce 7.41%. Tapos sino pa? Yung iba kasi umakyat pero kulang sa volume Si AP 3.76%, si CNPF 3.04%. Ayan, may follow-up yung kahapon. Tapos si MRC 2.7%. And then si Shell PH 2.54%. Jollibee nag-up din pala. 2.48 at saka si GGS 2.31. Si SCP, ayan, nag-Dow G pero umakyat 2.31%. Okay? So malapit na pumitik na si SCP natin.
So, next, yung mga losers. Ba't kaya? Alam ko may na yung earnings itong si ABS-CBN. Pero, lakas ng drop niya ngayon. 11.54%, followed by TUGS, minus 7, profit taking. Tapos si DHI, minus 6.54%. Tapos sino pa? Walang volume, oh. Grabe yung market. Dito, minus 2.7, pababa pa rin. SPNEC, hindi pa rin napalitan yung pangalan. Minus 2.68%. At saka si DMC, minus 2.18%. Pababa pa rin si DMC natin. Okay? So, silip tayo ng konti sa global market. So, mix yung futures, pero kahapon, malakas pa rin yung galawan ng US talaga. Okay. So, mukhang mapula mamaya. S&P Futures, negative 0.44. Dow Futures, 0.14. Tapos si Nasdaq, negative 1.0%. Okay. So, Europe, medyo okay siya. Tapos sa Asia, mix. Ayan, medyo mapula yung bandang Asia natin. Okay. So, dito naman sa cryptocurrencies natin, based sa galawan, si Bitcoin, mahina pa rin, no? Lalakas ng drop, oh. Ayan. So, Bitcoin, 61K na lang. Ethereum, 1.6K. Lalakas, oh. BNB, 589. Sol, 65 na lang si Sol, oh. Tapos, sino pa? Si Dodge, 0.08 na lang, oh. Oh, sale. Super sale na yung mga cryptocurrencies natin. Okay? So, quick review na lang dito sa mga trending stocks ulit. Okay, so naip po natin si ACE. Wala namang balita, no? Maliban doon sa meron siyang ah, parang financing, di ba, sa kanyang business. So, biglang pumitik siya. Pero tinitignan ko yung 5-minute chart nito kanina. Ayun, no, sa closing lang siya umakyat. Pero nung umaga, okay naman siya. Paket din yung galaw niya. Okay? So, siguro mag-normalize na lang to by next week. Pero, hopefully, meron siya, di ba? Kasi, pinupush naman siya kahit papano ng mga traders natin. Malaki yung trading volume niya ngayon. Mabot siya ng 203, which is unusual, di ba? Sa kanya dati. Okay? So, diretso yung pagka-uptrend itong si ASEAN natin, kahit na medyo artificial yung galawan niya kanina. Tignan natin kung itutuloy niya. Ilagay ko muna resistance yung 3.47 and meron dito sa bandang kaliwa. Kasi pinitik, di ba? Yung closing natin. Okay, so bullish yung RSI level. Nag-close siya 3.45. Tapos up siya ng 11.29% and meron siyang 548K net foreign buy. Okay, next, mga upcomers. Ito na ba yung reversal? Medyo malit ng konti yung volume niya pero kinuha na natin kasi may upcoming dividend siya by June 18 naman yung pinaka ex-date niya. So ang good sign sa kanya, nag-bounce siya dito sa MA 100. Ayan, so pinaka support level natin. So resistance, kung makakalusot man siya, pero ito yung pinaka niya, pinaka resistance niya. Ayan. So MA 9 na lang yung resistance level muna natin. Di pa rin kasi nakaka breakout sa downtrend si Bank of Commerce. Okay? So nag-close po siya ng 10.50 10.58 tapos up siya ng 7.41%. Okay? So 84.16K net foreign sell. Wala din catalyst. Wala din ako makita eh. And then next si Aboitiz Equity Venture. Ito medyo maganda yung niya, oh. So binobomba ng konti si Aboitiz Equity Ventures. So okay yung galaw niya, di ba? So maganda yung movement niya from the past few days. So magre-retest ngayon dito sa 34.11. So sundan na lang natin yung pinaka-trend niya. So ito yung pinapakita na channel ni Aboitiz Equity. So okay din yung RSI. Nag-overbought na siya ng konti. RSI 72. And then okay din yung pinaka-MACD formation naman niya. Okay. So, nag-close po siya at 33.6, 3.86% up, and then 26.72 million net foreign buy. Next, CNPF. Tagal na netong
nagda-downtrend last time. So, tignan natin kung makaka-recover na talaga siya. So, medyo sumampa siya ng konti dito sa MA9. Ayan, so konting-konti lang. No? So, 3.04%. Mali na ko. So, 3.04% yung galaw. So, support na lang natin to 25. Tapos, ang susundan natin ngayon yung MA20 na pinaka-resistance level niya. Okay? So, hopefully makabawi siya by next week. So, okay yung, rather bearish pa rin yung RSI movement. So, nag-close siya 27.1, 3.04%, and then 9.7 million net foreign buy. Next, Double Dragon. So, may demand sa shares, di ba? Kasi ibabalik niya kay yung mga magti-tender offer kay Mary Mart. Sabihin natin, ayan RSI 90. Halos RSI 90 na pala tong si Double Dragon natin. So, nag-fill the gap na siya, no? At hanggang dito yung gap natin. 12.74. Ayan. Ganda ng galaw na ito, So, nag-up siya ngayon ng 2.76%, up ng 1.68 million net foreign buy. So, nag-close siya ng 11.92. Si Mary Mart, ang closing price natin, kasi binibenta na niya nagte-tender offer na siya kay Mary Mart, 0.4. So, lugi ng 60% yung mga investor natin nung IPO niya. Okay? Next, ABS-CBN. So, wala tayong magawa kay ABS kasi pangit talaga yung earnings niya. Negative yung niya, yung earnings niya nung first quarter. So, makakasurvive kaya itong si ABS-CBN natin. So, nag-bottom siya. Mas malalim pa nga siya kanina. Mabot pala siya dito ng 2. So, nasa yung pinaka-bottom natin yan. 20% pala yung drop niya kanina. Okay, ingat na lang. Kasi medyo bearish talaga yung sentiment na market. So, yan na lang muna ang gagawin kong support sa 2.02. So, dahil dyan, nag-oversold ulit yung pinaka RSI level natin. So, ibig sabihin, nag-close 2.3, malaking ang drop 11.54%. Okay? So, sobrang tamlay ng galawan ng market natin. Ay matamlay din yung mga review natin. At makita mo, downtrend talaga si PSE. Yan. Ingat na lang tayo kasi wala pa rin naman tayo nakikita na net foreign buy talaga para sa PSE. Okay po. So, yun na lang muna. Bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe ulit dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group kung gusto mo ng guide. Crypto ko to, follow mo na lang. Facebook account, Facebook page, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang po kayo dito. Okay? So, yun lang. Maraming salamat. Happy weekends po.